Isang magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko ang bawat isa na makinig sa ating pagninilay sa mensahe ng Panginoon na dala ng isang programang The Solid Rock Morning Devotion. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, dito natin makikita ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ng Diyos ay magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kanyang kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa ating pananalangin. Panalangin para sa mga driver ng bus at ng jeep. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat sa araw na ito na iyong ipinagkaloob. Salamat po sa buhay ng bawat driver ng bus at ng jeep na araw-araw ay nagsisilbing daluyan ng pag-asa, kabuhayan at paglalakbay ng maraming tao. Panginoon, ikaw po ang aming tagapagtanggol sa bawat daan. Nawa po ay ingatan mo ang bawat driver habang sila ay nasa kalsada. Bigyan mo po sila ng maayos na kalusugan, malinaw na pag-iisip at maingat na kalooban upang makaiwas sa anumang aksidente o panganib. Bigyan mo po sila ng mahabang pasensya sa gitna ng mga trafiko, lakas sa mahabang oras ng biyahe, at katapatan sa kanilang trabaho. Naway maging matuwid sila sa kanilang serbisyo at maging pagpapala sa bawat pasahirong kanilang isinasakay. Panginoong Hesus, pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya na umaasa sa kanilang pagod at pagsisikap. Tugunan mo po ang kanilang mga pangangailangan at punuin mo ng kapayapaan ang kanilang mga tahanan. Itinataas din po namin ang kaligtasan ng lahat ng mga pasahero at mga taong gumagamit sa kalsada. Naway manaig ang disiplina, respeto at pag-iingat sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga ng Biyernes. Biyernes na pala mga kaibigan. Bukas, Sabado na. Tapos na naman ang isang linggo ng Mayo. So, patuloy lang tayo mga kaibigan sa ating paglalakbay dito sa mundo. Ang ating pagninilayan ay matatagpuan sa Proverbs, Kabanata 4, talatang 12. Ito po ang sinasabi. Pagka ikaw ay yumayaon, hindi magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan, ang Proverbs ay ipinapaalala sa atin ng Diyos na sa pamagitan ng aklat ng kawikaan na ang pamumuhay ng may karunungan ay nagdadala ng kalayaan, katatagan, at tiwala
sa bawat hakbang ng ating mga buhay. Ang malalawak na hakbang, mga kaibigan, ay larawan ng isang buhay na hindi takot, hindi alanganin, at hindi nalilito. Ito ay buhay na may direksyon dahil ang karunungan ng Diyos ang gumagabay. Maraming taong ngayon ang parang naglalakad sa makitid na daan, puno ng pag-aalinlangan, takot sa pagkakamali, at pangamba sa hinaharap. Ngunit mga kaibigan, ang pangako ng Diyos ay malinaw. Kapag ang tao ay lumalakad sa kanyang karunungan, ang kanyang mga hakbang ay nagiging matatag at ligtas. Hindi dahil walang problema, kundi dahil alam niya kung sino ang kanyang sinusunod. Ang hindi ka matitisod kapag tumatakbo ay larawan ng mabilis na pag-usad ng buhay. Sa ating mga desisyon, sa ating trabaho, pamilya, at pangarap, madalas tayong nagmamadali, di ba? Madalas tayong nagmamadali. Ngunit mga kaibigan, ang karunungan ng Diyos ay nagiging gabay upang hindi tayo bumagsak kahit sa gitna ng mabilis na takbo ng buhay. Ang kanyang salita ang nagsisilbing ilaw sa ating mga paa at liwanag sa ating mga landas. Di ba? So, mga kaibigan, ang mensahe ng talatang ito ay paanyaya. Ito ay paanyaya na manatili sa tamang landas. Ang landas ng katuwiran, ang landas ng disiplina, at ang landas ng pakikinig sa Diyos. Ang karunungan na ito ay hindi lamang kaalaman sa isip, kundi pagsunod sa kanyang kalooban sa araw-araw. Kaya bilang mananampalataya, mga kaibigan, tinatawag tayo na huwag umasa sa sarili nating unawa lamang, kundi magtiwala sa ating Panginoon sa lahat ng ating mga hakbang. Kapag siya ang ating gabay, ang ating buhay ay hindi magiging magulo, kundi maayos, hindi matatakot, kundi may kapayapaan, at hindi matitisod, kundi magpapatuloy ng may katiyakan. Mga kaibigan ko kay Kristo, ang taong lumalakad sa karunungan ng Diyos ay hindi perfecto. Ngunit siya ay pinangangalagaan. Ang kanyang mga hakbang ay ginagabayan at ang kanyang landas ay pinapalinaw ng Panginoon. Naway gabayan tayo ng Diyos upang ang ating bawat hakbang ay maging matatag at ang ating buhay ay magpatuloy sa kanyang liwanag. Manalangin tayo. Aming makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na kapag kami ay lumalakad sa iyong karunungan, ang aming mga hakbang ay nagiging matatag at hindi kami matitisod. Panginoon, turuan mo po kami na magtiwala sa iyong patnubay sa bawat desisyon na aming ginagawa. Sa bawat paglakad namin sa buhay, sa aming trabaho, sa aming pamilya, sa aming pag-aaral at pang-araw-araw na gawain. Naway ikaw ang maging gabay namin upang kami hindi maligaw ng landas. Bigyan mo po kami ng karunungan upang piliin ang tama kaysa mali
ang mabuti kaysa sa masama, at ang pagsunod sa iyo kaysa sariling kagustuhan. Palakasin mo po ang aming pananampalataya upang magpatuloy kami kahit may mga pagsubok at hamon. Panginoong Hesus, kung kami man ay madapa o magkamali, tulungan mo po kaming tumayo muli at magpatuloy na may aral at pag-asa. Naway ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong katapatan at gabay. Ikaw po ang aming ilaw sa bawat hakbang at ang aming kaligtasan sa bawat paglalakbay. Sa pangalan ni Hesus, na aming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen.